Tuluyan na ngang hindi na isalba ang anak nga nitong si George, kung kaya't malungkot na malungkot siya. Sinisi niya ang Diyos kung bakit nangyari sa kanya yun. Hindi yun ang unang beses na nakunan siya, yun ang pangalawang beses, kung kaya't naisip niya na mahal ba talaga siya ng Diyos o bakit sadyang pinababayaan at hindi man lang siya binigyan ng tsansya na maging ina. Malungkot din itong si George sapagkat naisip niya na hindi niya naingatan ang pinakamagandang regalo na iniwan nga nitong si Basil. Sa kabilang banda, ito namang si Ward ay tela ang kapal talaga ng mukha dahil sa kabila ng lahat ay wala ang konsensya na nararamdaman sa kanyang puso. Sinabihan pa niya ang kanyang ate na hindi na dapat sisihin ang Diyos na nangyari sa kanya kundi ito nga si Sam dahil sa kanya ay nadisgrasya siya at nawala ang baby niya. Kung kaya't lalong mag-iinit ang dugungan nitong si George at ang lahat ay ibabaling niya kay Sam. Sa kabilang banda, galit na galit naman itong si Galvan matapos mataglasan ang katotohanan. Sa binalita nga nitong si Jericho na wala na nga ang baby nitong si Sam. Hindi niya matanggap ang katotohanan yun, lalo't yun ang inaasahan niya na susunod sa mga yapak nitong si Basil. Ngunit ngayon ay tela siya ay nabigo at natalo na naman dito sa kanyang kapatid na si Aurora, kung kaya't hindi niya hahayaan. Gusto niyang gumanti kay Sam. Nais niya na pagbayarin si Sam sa ginawa niya sa kanyang apo. At hindi naman makakapayag itong si Aurora na mangyari ang mga bagay na iyon, not until na maisilang ni Sam ang baby na nasa sinapupunan niya. Kaya protektado siya ngayon itong si Aurora. Sinabihan niya ito na huwag na munang lumabas ang kwarto dahil natitiyak niya na hindi mapakali ang kanyang kuya hanggat hindi ito makaganti sa nangyari sa kanyang apo. At ayaw niya na may mangyaring masama kay Sam at sa baby na daladala niya. Ayaw niyang magaya kay George. Ngunit itong si Sam ay sadyang napakatigas ng ulo, gagawa talaga ng paraan upang makaalis ng bahay nang sa ganun na mapuntahan nga itong si George. At kahit nga pigilan siya ni Aurora at ni Barbara, wala lang kay Sam ang mga bagay na iyon. Nais niya kasi na damayan pa itong si George sa mga nangyari, as if naman ay mapapatawad siya ni George kapag naroon siya sa ospital. Mapapahamak lamang siya. Nangyari na dumating nga siya sa naturang ospital, magugulat na lamang siya at sinabi ni George na hindi siya makakapayag na maging masaya siya, kung kaya't binasagan niya ang bote nang sa ganun masaktan niya itong si Sam. Galit na galit siya dito. Wala siyang ibang sinisisi kundi itong si Sam. Kung hindi siya natulak o kung hindi sila nagkasakitan, maaaring buhay pa sana ang kanyang anak. Una kung tutuusin ay walang ibang may kasalanan kundi sila ring dalawa kung bakit pinili nila na magtalo at magkasakitan. Gayong alam naman nila sa isa't isa na parehas nasa maselang kalagayan sila, parehas silang nagbubuntis. Mabuti na lamang bago pa nga masaktan itong si Sam ay dumating nga itong si Jericho. As usual, ito ang naging tagapagtanggol nga ng mga palasyos. Sa oras nga na may kaguluhan ay laging pumapagitna itong si Jericho. Ganun niya kamahal ang kanyang pamilya. Wala siyang kinakampihan, kundi lagi lamang siyang nasa gitna. Ayaw niya na masaktan ang isa't isa. Kaya naman pinayuhan siya ni Jericho na maigi na umalis na lamang sapagkat wala siyang mapapala doon dahil matindi pang emosyon nitong si George at hindi pa mapapatawad sa ngayon si Sam, kung kaya't umalis na lamang itong si Sam. Samantala, magkausap naman itong si Sam at itong si Galvan. Malungkot sila sa mga nangyayari. Wala na ang apo nga nitong si Galvan, wala na ang inaasahang anak nitong si George na magdadala sa pangalan ng mga palasyos, kung kaya't gagawa sila ng plano at hakbang nang sa ganun makaganti nga dito kay Sam. Gusto nila na makuha ang naturang baby nga nitong si Sam. Hindi makakapayag si George na kay Sam ang huling halakhak. Gusto niya na magdusa din itong si Sam. Sinabi niyang hindi niya deserve ang kalagayan at sitwasyon niya ngayon, kung kaya't gagawa sila ng paraan dahil deserve din ni Sam na magdusa. Gusto niya ay patas silang dalawa.